Good morning! Sabi ko sa kanya, get your cars na. Wow, ang dami niyan! Naku, lagot! Hindi naman yan lahat. That's my sister. Kami nagtago. Andito kami sa bahay ni ate. Hindi pa ako nakapag-vlog pala, no? Itsura ko din eh, oh. Okay. We're just gonna do some errands today. Uh-oh! Lagot kay Kuya Raf! Yay! Uh-oh! Say hi! Get your cars! So, yun. Init. Nandito kami kila ate kasi may kailangan kunin sa kanya. And then, we're gonna do some errands. Anong oras na? Quarter to 11 or 11 na? Si Raf ay nasa school. Kaya, take advantage, Zeb, sa mga toys ni Kuya Raf. Oh! Naku. Pag ganyan sa kwarto, good luck naman. Wala na. Uh-oh. Hi, it's almost 11 o'clock na and wala pa rin kami na-accomplish sa mga dapat namin gawin. What? I don't know. Okay. Wala pa rin kami na-accomplish. 5:30 alis si Daddy. Dahil pa namin, we need to go to the bank, we need to do grocery. Yun. Tapos syempre, papa-car wash. What's wrong? So good luck. Anyway, so yun. See you guys later. Can I see Zeb? How do you drive? Can I see? Wow! Yay! Nakaparada kami waiting for someone. Say hi. Ano ba? Supervised. Hi guys! Grabe tsura namin ni Zeb. It's 12:30 na. Yan pa lang kami papunta ng SM Sukat. I'm so hungry na. Sabi ko pa naman kay Sel, sa bahay tayo kakain. Anong gagawin natin? Anyway, so yun. Tulog na si Seb. Wala pang akong dalang gatas. Kanina humingi na ng gatas. Kaya nagwawala. Hindi na lang nakatulog. Diretso na tayo. Ano na naman tayo matapos niya. Hi guys. Ang putla-putla ako naman tignan. Dati ang putla akong tignan. Anyways, nandito na kami sa SM and we're gonna eat first. Wait lang. Puto ba to? Ayun na yung sukli dati. Bango. Parang nga pala sa dinugaan. Dito rin kami kumain nila mama noon nung nag-crave ako ng dinuguan nung buntis ako kay Zeb. Kaya dito na din ako nagpunta kasi hindi ko na alam kung saan pang ibang merong dinuguan eh. Ay siguro sa food court. Pero ayoko na lumayo. Ito na yung pinakamalapit. Ted's Batchoy. Ay masarap nga pala yung batchoy nila dito, Daddy. Ano in order mo? Nga pala. Masarap yung batchoy nila yung anyway, wala pa yung order ko eh. Pero ang sarap ng puto. Init pa. Wait. Ito na yung dinuguan ko. And kay Daddy, lang sila. Hindi sa akin yung dalawang rice. Share kami ni Daddy. Kaya na tayo, Daddy. Share tayo dito. Hindi ko alinayap tayo. Hi guys. Medyo ngarag na kami. Quarter to 5 na. 5:30 alis si Daddy. We just finished everything na kailangan namin gawin dito sa SM. Grocery kami. Pagod na si Daddy. Ang aga pa naman yung nagising. Wala pang pahinga ever since umalis kami kanina. I'm having to run. And I'm having gulaman. Na meron mga 6 na pirasong gulaman. Parang mga 6 na. Doon ko lang binili sa may supermarket. Less than an hour and Daddy's gonna leave me. Or us pala. Babaha na dito sa Las Piñas.
Daddy, baba na ng luha. Ay, nako. Anyways. Kanina nga nandun sa bangko, napag-usapan namin, nag-shed ng tears konti. Pero, napigilan. Anyway, see you at home. Maliligo pa si Daddy. Pero okay naman na yung bagahe mo, no? Wala na masyadong kailangan gawin. So, yun. Hi guys, we're home na. It's actually medyo kanina pa, but now it's 5:15. And tulog si Zeb nang dumating kami. At balak ni Daddy, hindi na siya magpakita kay Zeb para hindi na magwala. So, si Zeb, Daddy, say bye-bye. See you next month. I'm so sad. Daddy, love you. High five, high five. High five. Nanonood kasi si Zeb ng high five. Sabi, imbis na hi guys. Anyways, hi guys. Hindi masyadong mugto yung mata ko kasi pagkaalis ni I don't want to say the word kasi baka maintindihan ng bata. Pagkaalis niya, nagpaka-busy kami ni Sel. Sabi ko unpack kami kasi nga yung maleta ko, diba, hindi pa na yun. So, nag-ayos kami ng cabinet. And, yun. Pero, although, habang nagtutupi ako, tumutuloy yung luha ko. But, ano pa rin, still tried. Mamaya sigurong gabi, kapag all the lights are out, and tulog na si Zeb. Ngayon pa lang, naiyak na ako. Naisip ko na yun eh. Ano oras na ba? Kasi walang battery rin ako. Ay, naku. I'm so sad. In a way, yun. In a way, parang torn ako kasi hindi sila nagkita ni kanina. As in, kasi nung binaba namin si Zeb kanina, tulog siya sa kotse. Nung nandun kami, galing kami kila ate, tapos umuwi kami, nakatulog siya sa kotse. Sabi ko nga, ibaba na lang namin para, kasi ang hirap, na-imagine ko na pag nasa bangko kami, alam ko matatagalan kami sa bangko, tapos magwawala dun si Zeb. So, kaya binaba namin. Pero nung binaba, nagising siya. Ang nagdala sa kwarto dito. Tapos, inon niya yung TV. Tapos, pumasok si Sel. Tapos, sumimple siya naglabas. Ayun, sabi ng kapatid ko, mga 30 minutes daw nagwala si Zeb nung pagkaalis namin. Pero after that, okay naman, naglaro sila buti nga eh. Kasi kahit sa kapatid ko nangilala siya dati kapatid ko, okay siya kasi kahit dati nung nasa Singapore yung kapatid ko, kumbaga, kilala ni Zeb yung face. Kasi kasama niya sa Singapore. Ayun. Tapos yun, kanina daw, ang tagal nila naglaro kasi may ginawa si Sel. And then, ayun. Pagdating namin, tulog na naman siya. Buti nga nakadalawang nap. Usually, hindi na nagdadalawang nap to. Yun. So, nagmadali si, Vince na maligo, magbihes. At kasi talagang kailangan magmadali kasi ilang minutes na lang siya. Dahil super last, talaga kami. Last minute yung dating. And then, ayun, kaya, in a way, nalulungkot ako kasi hindi niya nakita
si Vince. Pero, okay na rin. Kasi kaysa naman makita, tapos magwawala. Parang mas nakaka-break ng heart yon pag nakita ko. So, it's okay. Hi! Kiss naman, mommy. Kiss, mommy. Wala kang kamalay-malay. After 1 month mo pa siya ulit makikita. So, yun. Ay. Pero at least hindi ganun ka-drama tong vlog na to. Unlike yung dating sobrang drama ko. Ay, iniisip ko na nga lang, less than a month. Hindi ko pa kasi I need to film. Dalawang kailangan ko i-film. My pregnancy update and yung giveaway. Sana hopefully magawa ko siya in the next few days. Okay? Bear with me first. Nakaalis lang ni Daddy. After kung kumalma. Gaano kami. Ay, bumili pala ako ng mga things. Wait, I'm gonna show you. I'm gonna show you mga, grocery ba? Or binili namin kanina. Bumili kami ng newborn from EQ. Ito yung binili namin kasi ito yung gamit kay Zeb noon. So, yun na lang binili namin. Alam ko kasi from the hospital, EQ yung gamit. So, nung naubusan kami, may kasama kasi sa hospital eh. Naubusan kami, EQ din yung binili namin. So, ito lang muna, 22 pieces kasi may free naman sa hospital. Tsaka, ayun, si Daddy, pagdating na lang ni Daddy kami talagang mag-ano. And then, bumili ako ng mga Thai sides kasi yung 0 to 3 months ko dati napamigay na. So, bumili lang ako 2 sets ng 3. So, 6. Tapos, bumili na lang ng pajama that comes with it. Pero ibang brand to kasi ang lalaki nung sa kabila. And then, washcloth. Meron pa naman dyan. Dagdag lang. Alcohol. Mittens. Yung binili ko, alam nyo, maraming cute na mittens na yung may mga design. Tapos, garterized yung nasa wrist. Kaso, hindi siya practical. Kasi yung garterized, ang dali-daling matanggal. Eto, yung ikaw yung magpupul. So, mahihigpitan mo. Kasi yung garterized, wala lang natuhubad agad. So, 6 na, ulit. 6 pairs. Tama ba? 6 pairs. Tapos, bumili lang ako ng although marami pa naman si Zeb. Hindi naman marami. Pero, ay! Don't touch that! Zeb! 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 What did I say? You don't touch that. Don't touch that. So, yun. Although meron naman mapapamana or pwede sila mag-share ni Zeb. Gusto ko lang din na may sarili si baby na blanket. Receiving blanket. And then, lampin. 6 pieces ng lampin. Yun lang. Sa ano na yan. Yung onti na yan. Kano ba to? 2027 na. Yung konting yun. Yeah. Isang supot. Ano to? Ano sasabihin ko? May nakalimutan ako. May sasabihin ako eh. Don't open. You cannot open that. Okay? That's for baby. Ano yung sasabihin ko? Pregnancy braid. Ayun. Lampen. Sabi ko. Nung kay Zeb, never kami bumili ng lampen. Kasi, ang assumption ko sa lampen, yun yung yung lampen, ginagamit lang kapag hindi ka magda-diaper. I don't want to deal with that. Sabi ko, magda-diaper naman si Zeb. Bakit ako bibili lampen? Pero, nagpamana din kasi yung ate ko ng mga lumang lampen. Yung sa, galing sa pamangkin ko. In which, we ended up using it naman sa mga, sa mga suka, or not really suka, spit-ups, or pawis, or basta,
pag kinakarga siya, lalagyan mo ng lampin dito. So, dati wala akong, hindi ganun yung concept ko ng lampin. Lampin lang talaga sabi ko. Yung iti-twist pa, yung makaluma, sobrang makalumang ano. So, sabi ko, ayan, kailangan na yung magdagdag kasi si Zeb hanggang ngayon gumagamit pa rin siya ng lampin panglagay sa likod, pamunas ng laway. So, yun. Kaya nagdagdag lang kami. And that's it. The rest, yung panligo naman na yung baby, Cetaphil pa eh. Tsaka hindi pa agad maliligo kasi ang kay Zeb noon, nung natanggal yung kanyang puso, doon namin siya pinaliguan. Tapos, yung paliguan niya mismo, ang iuwi ni Daddy dito, yung gamit namin sa Singapore. Tapos, wala na, changing pad, meron pa. Nothing much really na kailangan pang bilhin. May crib na kami, nakatupi. Diyan yan ilalagay. So, yun. Oh, don't press! See? So, yun guys. Ano na? Ano oras na ba ulit? Ayun, 7:04. So, later na lang ulit. I'm gonna catch up on vlogs kasi hindi pa ako nakanood ng vlogs. Okay. Hi guys! Kakatapos na ngayon mag-lunch, mag-dinner, and ang aking pakonsuelo today, eksakto pala, it's Wednesday. If kung matagal na kayo nanonood, then if you, na-mention ko na kasi to na every Wednesday merong pumupuntang masahista dito sa bahay namin. Kasi sila mama at papa laging nagpapamasahe. Hindi nyo rin pala alam, no? Kasi since maraming bagong subbies. Hello! Thank you for subbing. So, ang setup namin, nandito ako sa parents ko nakatira. So, ayun. Kasi parang hindi practical. Although we have our own house, pinaparentahan namin kasi parang hindi rin practical na tumira kami dun, dalawa ni Zeb. Tapos pabalik-balik kami ng Singapore, di ba? So yun, kaya nandito kami nakatira sa parents ko. And yun. ito, this is my room. And then ayun nga, so since like what I was saying, so, andyan na yung nagmamasahing masahista namin. Kaya nagsabi ako sa kanya, although, minasahe niya, baka kasi may mga, aray ko, Diyos ko, Zeb, huwag mo upuan yung tiyan ko. Wait, Zeb, wait! Ay, Diyos ko, Lord. What do you wanna do, Zeb? Bye! Good night! Ano yung sabihin ko? Baka may mga mag-violent reaction. Ba't ka nagpapamasahe? Buntis ka? Ganyan. Naman, it's mostly the balikat and the legs. Hindi, tsaka naka-side view ako. Syempre, hindi mo naman makadapa. Dati din, nung buntis ako kay Zeb, nagpapamasahe din ako sa kanya. But not every week. Pero yun, I deserve this. It's been a long time since last ako nagpamasahe. Siguro, week before kami umalis, papuntang Singapore. Last April pa yung last na masahe ko. So, yeah, tonight, I'm gonna get my massage. Woohoo! Mga siguro mga around 10 o'clock pa siya matatapos. Kaila mama at papa. What's that? What do you want? What do you want? Which one? Huh? You want milk? You want your milk? Okay, gonna get your milk. Say hi. Flying kiss. How do you do flying kiss? Puno ko lang gatas to. Ang sarap ng feeling na sweet na ulit sa akin ng anak ko. Tingnan mo naman yan. Kanina pa siksik sa akin yan. Tapos yakap ng yakap sa tiyan ko. Pag nandito yung tatay niya, chupera ako eh. Lalo na nung dumating dito. Pero sa Singapore, okay naman siya sa Singapore sa akin eh. Nung dumating dito. Anyways,
I think I gotta end the vlog now kasi para ma-start ko nang i-edit para habang minamassage ako, nag-upload na. And then after niya, I doubt it in 1 hour uploaded na. Pero at least, nag-start na siya. So, yeah. Good night, guys. O yan, good night na rin sabi ni Baby TV. We'll see you tomorrow. Tingnan natin. Mamayang gabi ako mag-i-emote. Zep, say good night na. Naku, nangaan na ng laundry basket. Zep, say good night. Say bye-bye. Zep. Anyway, yun. Thank you guys for watching. I'll see you tomorrow. Bye! Say bye. Say bye. Bye. Bye, guys. Ay, gusto niyo daw magbabay. Talagang pinilit pa ako niya. Hindi ko ma-decipher kung anong gusto niya sabihin sa akin. Hanggang sa, puro ganun lang. Yung pala, i-on ko to yung camera. See, again, bye-bye! Smile! Flying kiss! Night-night! How do you sleep? Nako. Yeah, bye-bye.